How to survive the Philippine jungle, predicting at adapting to unpredictable weather. Paano makakaligtas sa kagubatan ng Pilipinas, paghuhula at pag-aangkop sa hindi mahuhulaan na panahon? Magsikap dahil ang aralin ngayon ay hindi lamang tungkol sa mga kasanayan sa kaligtasan, nito ay tungkol sa pag-unlock sa mga lihim ng inang kalikasan mismo. We're diving deep into the heart of the Philippine jungle, kung saan ang panahon ay maaaring magbago ng mas mabilis kaysa sa masasabi mong, ulan. Ngunit huwag matakot, dahil tulad ng sa buhay, ang pagiging handa at madaling makibagay ay ang susi sa paglupig sa anumang hamon na ihahagis sa iyo ng ilang. Mga pagbabago sa panahon ng kagubatan, isang symphony ng kalikasan. Isipin ito, naglalakbay ka sa mayayabong na rainforest ng Sierra Madre, ang araw na sumisikat sa canopy, ang mga unggoy na naglalaro sa itaas. Biglang bumulong ang malamig na simoy ng hangin sa mga dahon, na may dalang pahiwatig ng mamasa-masa na lupa. Nawala ang huni ng ibon, napalitan ng nakakatakot na katahimikan. Dumidilim ang langit, at nagsimulang bumagsak ang mga unang matabang patak ng ulan. Ito, mga kaibigan, ang hindi mahuhulaan na kalikasan ng kagubatan ng Pilipinas. Isang sandali ay nababanaag ka sa araw, sa susunod ay nilalabanan mo ang malakas na buhos ng ulan. Ngunit tulad ng mga matatag na Pilipino na umunlad sa mga kapaligirang ito sa loob ng maraming siglo, maaari ka ring matutong sumayaw sa ritmo ng pabago-bagong panahon ng gubat. Paghula sa hindi mahuhulaan, mga palatandaan ng panahon sa kagubatan. Bagamat ang klima ng gubat ay maaaring mukhang magulo, may mga banayad na palatandaan na makakatulong sa iyong mahulaan ang mga pagbabago at maghanda ng naaayon. Narito ang ilang mga tip, mula mismo sa playbook ng mga batikang naninirahan sa gubat. Ang bulong ng hangin, bigyang pansin ang hangin. Ang biglaang pagbabago sa malamig na simoy ng hangin, lalo na sa hapon, ay maaaring maghudyat ng paparating na bagyo. Cloud gazing, pagmasdan ng langit. Madilim, matatiyog na ulap ay medyo halatang tanda ng pag-ulan. Ngunit kahit na ang bahagyang ulap o pagbabago sa kulay ng ulap ay maaaring magpahiwatig ng pagbabago sa panahon. Ang Symphony of Silence, kapag ang mga ibon at mga insekto ay biglang tumahimik, oras na upang bigyang pansin. Ang mga hayop ay kadalasang mas sensitibo sa mga pagbabago sa barometric pressure at maaaring makadama ng paparating na bagyo bago natin magawa. Ang amoy ng swamp, kung malapit ka sa isang latian o latian at mapansin ang isang partikular na masangsang na amoy, maaaring ito ay senyales ng pag-ulan. Habang bumababa ang pressure sa atmosfera, inilalabas ang nakulong na methane gas, na lumilikha ng kakaibang amoy ng latian. Antena ng langgam, panoorin ang pag-uugali ng mga insekto, lalo na ang mga langgam. Kung nakikita mo silang gumagala, nagdadala ng pagkain sa kanilang mga pugad, o nagtatayo ng kanilang mga pasukan, malamang na naghahanda sila para sa ulan. Beyond the Philippines, weather wisdom from around the world. Ang mga diskarte sa paghula ng panahon na ito ay hindi natatangi sa Pilipinas. Ang mga katutubong komunidad sa ibang tropikal na rehiyon tulad ng Malaysia, Indonesia, at Papua New Guinea ay nakabuo ng mga katulad na pamamaraan para sa pagbabasa ng mga palatandaan ng kalikasan. Halimbawa, ang mga Dayak sa Borneo ay nagmamasid sa pag-uugali ng ilang mga ibon at insekto upang mahulaan ang mga pattern ng panahon. Ginagamit ng mga asmat ng Papua New Guinea ang pamumulaklak at pamumangga ng mga partikular na halaman bilang mga tagapagpahiwatig ng mga pagbabago sa panahon. Ang kaalamang ito ay hindi lamang para sa mga survivalist, ito ay isang mahalagang tool para sa sinumang gumugugol ng oras sa labas. Ang mga hiker, camper, at maging ang mga magsasaka ay maaaring makinabang sa pag-unawa sa mga banayad na pahiwatig na ibinibigay ng kalikasan. Mga praktikal na tip, paano mag-adapt? Kaya, paano mo magagamit ang kaalamang ito sa iyong kalamangan sa kagubatan ng Pilipinas? Narito ang ilang praktikal na tip. Maging handa, palaging magdala ng mga gamit sa ulan, kahit na ang kalangitan ay malinaw. Mag-empake ng magaan na poncho o kapote na hindi magpapabigat sa iyo. Maghanap ng silungan ng maaga, kung makakita ka ng mga palatandaan ng paparating na bagyo. Huwag maghintay hanggang sa huling minuto upang makahanap ng masisilungan. Maghanap ng mga natural na kanlungan tulad ng mga kuweba o mga batong overhang, o maging handa na magtayo ng pansamantalang kanlungan. Manatiling tuyo. Ang pagpapanatiling tuyo ng iyong mga damit at gamit ay mahalaga para maiwasan ang hypothermia,
lalo na sa mga bundok kung saan maaaring bumaba ng husto ang temperatura. Mag-pack ng mga karagdagang damit sa mga bag na hindi tinatabla ng tubig at magpalit ng mga tuyong damit sa lalong madaling panahon kung nabasa ka. Iwasan ang flash flood zone sa panahon ng tag-ulan, maging mas maingat kapag nagkakampo malapit sa mga ilog o sapa. Ang mga flash flood ay maaaring mangyari ng mabilis at walang babala. Manatiling hydrated, sa mainit na panahon, uminom ng maraming tubig, kahit na hindi ka nauuhaw. Isaalang-alang ang pagdaragdag ng mga electrolyte na tablet o pulbos sa iyong tubig upang mapunan ang mga nawawalang asin. Protektahan ang iyong sarili mula sa araw, magsuot ng sombrero, salaming pang-araw, at lagyan ng sunscreen ng libre. Ang sunburn at heatstroke ay malubhang panganib sa tropiko. Magdamit para sa panahon, pumili ng magaan, makahinga na damit na nag-aalis ng kahalumigmigan. Iwasan ang mga madilim na kulay na sumisipsip ng init. Face yourself sa mainit at mahalumigmig na mga kondisyon, mahalagang magmadali sa iyong sarili at magpahinga ng madalas. Huwag itulak ang iyong sarili ng higit sa iyong mga limitasyon. Tandaan, ang susi sa pag-unlad sa gubat ay ang kakayahang umangkop. Yakapin ang mga hamon, igalang ang kapangyarihan ng kalikasan, at laging maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Gamit ang tamang pag-iisip at ilang mahahalagang kasanayan, hindi ka lamang mabubuhay ngunit umunlad sa hindi kapani-paniwalang kapaligirang ito. Kaya humayo kayo, mga survivors, at lupigin ang ligaw.